Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Unang pagbasa. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, ng ika-5 buwan, ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda. Si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga san ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon, at umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang ika-7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong mga 597 BC, natalo ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem. Kinuha niya ang mga gamit pansamba sa templo na kadalasan ay gawa sa ginto at pilak.
Dinala ng hari ang mga opisyales ng lungsod bilang bihag sa Babylonia. Niluklok si Sedekias bilang hari. Sa pagbasa natin ngayon, narinig natin ang hindi pagkakasundo ng dalawang propeta, si Ananias at si Jeremias. Si Jeremias ay may suot-suot na pamatok sa loob ng ilang taon upang ipaalaala sa mga tao na kung hindi sila magbabago, darating din ang panahon na lahat sila ay mabibihag at mapapailalim sa mga taga-Babylonia. Noong mga taong 597 BC, lumabas si Propeta Ananias na nagsasalita na ibabalik na raw ng Diyos ang mga bihag nilang kasama na nasa Babylonia. Ibabalik na rin ang mga gamit pansamba na kinuha nila. Matatapos na ang exile nila. Iba ito sa mensahe ni Propeta Jeremias na nagsasabi na kung hindi sila magbabagong buhay, patuloy na masisira ang Jerusalem. Ang ginawa pa ni Ananias ay kinuha niya ang pamatok na dala-dala ni Jeremias at binasag ito. Ang ginawa ni Jeremias ay kumuha siya ng pamatok na bakal at iyan ang isinuot sa liig niya. Sinabi ni Jeremias na si Ananias ay isang huwad na propeta at hindi siya pinadala ng Diyos. Dahil sa panlilinlang niya sa mga tao, sa taong yon siya ay mamamatay. At ganun nga ang nangyari. Hindi nagtapos ang taon at namatay si Ananias. Ngayon ay uso ang fake news. Noon pala may fake news na dala-dala na rin ng mga false prophets. Talagang malaking issue ang false news. Talagang may mga tao na ayaw ng katotohanan at gustong manlinlang ng iba. Ginagamit pa ang Diyos sa kanilang panlilinlang. Mahalaga na tayo makadiscern kung ano ba talaga ang tama. Bahagi ng pagdidiscern ay ang pagdarasal. Hindi hahayaan ng Diyos na manlinlang ang mga taong sinserong nagdarasal at naghahanap ng kalooban ng Diyos at ng katotohanan. Kailangan din natin tingnan kung ang mensahe ba ay nakabubuti sa atin o nananatili lang tayo sa complacency o pagkapabaya. Ang mensahe ni Jeremias ay nananawagan ng pagbabago ng lahat. Ang mensahe ni Ananias ay nagsasabi lang sa mga tao na huwag na silang mabahala kasi magtatapos na ang exile. Alin ba sa dalawang ito ang nagdadala ng pagpapanibago sa tao? Kaya huwag lang tayo basta-bastang maniwala sa mga sinasabi o nababasa natin sa Facebook o sa YouTube. Suriin natin ng maayos at humingi ng gabay sa Diyos. The prophet comforts the afflicted, but he also afflicts the comfortable. Ikaw, Jesus, ang katotohanan. Naparito ka upang ito ipahayag at pinanindigan mo ang katotohanan. Tulungan mo akong maging committed sa iyo. Ito ay nangangahulugan na committed sa katotohanan. Bigyan mo ako ng kakayahan na hanapin ito. Tanggapin ito at panindigan ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.